Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes. Alright, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Bigyan ko kayo ng updates tungkol dito sa ongoing 2025 PBA Philippine Cup at sa iba pang mga maritesan. Iba pa mga chismis tungkol dito sa sports, sa mundo ng sports, ano? Mga maliliit lang na mga bali-balita, ano? Alright, magandang balita ito, no? Si Justin Brownlee, barring any unforeseen event, ano? Pero palagay ng SBP ay hindi na maglalabas ng kaparusahan, ng hatol, ano, para dito kay Justin Brownlee, no? Which will result us having Justin Brownlee attend practices, no, ng Gilas. Bakit po? Hindi na ina-expect ng SBP na magbibigay ng hatol itong FIBA tungkol doon sa recreational substances na banned for players. Hindi na maglalabas. Well, hindi ina-expect ng SBP na maglalabas pa ng hatol o parusa itong FIBA. Kaya ito si Justin Brownlee, sinabi na nilang cleared, no? At makakasama natin sa FIBA Asia Cup sa Jeddah sa Saudi Arabia. Good news naman to, mga kababayan. At recovering na siya doon sa injury niya. Okay? So, good news ito sa ating national team. Okay? Kaya lang, merong bad news. Ano po yun? SEA Games. Ano po yung SEA Games? Pinagbabawal ng host country na Thailand, no, sa basketball specifically, ano, na mag-field in ng maraming naturalized players. Yan. Iisang naturalized player lang ang kailangan or ina-allow. The rest, local players dapat. Okay? So, tatamaan tayo rito. Well, lahat naman ng teams tatamaan dito. Okay? Pero palagay ko, sino sa natatandaan ninyo mga kababayan ng matatamaan dito ng husto? Natatandaan nyo ba yung nag-field in ng 3, 4 yata na o 5 yata yan, no? Na naturalized player ang Cambodia, no? Nung nagdaos ng SEA Games sa kanilang bansa, no? At takot na takot sila, no? United States of Cambodia na nangyari, no? Kaya nakita at nasilip ng Thailand yon ng organizer sa SEA Games. Pinagbawal na. Okay? Tama naman, no? Para fair, no? Okay, may naturalized player ka, pero isa lang. Ako, okay lang sa akin yan na isang naturalized player. Kaya lang tayo, hindi na natin mapagsasabay si Ange Kwame at si Justin Brownlee, which is okay naman kasi malakas naman tayo sa SEA Games, ano? Ilang taon tayo na mayagpag dyan, naging hari sa SEA Games sa basketball. So, yung pagbabawas ng naturalized player, medyo higit above average ang advantage natin dyan. So, huwag tayo masyado mag-alala dyan. Okay? So, ayan. Isa pang good news. Etong si Chris Newsome, si Chris Banquero at si Cliff Hodge ay eligible local players na para dito sa gaganaping Basketball Champions League Asia or BCL Asia na gaganapin sa June 9 to 15. Okay to So, dati kasi hindi sila pinayagan eh. Okay?
Ngayon pinayagan na sila kasi of the 10-year residency rule yata, ano? So 10 taon na naglalarong mahigit itong sila, itong tatlo, no? Sa local basketball natin, pinayagan na, no? Yan. So, good news to mga kababayan kasi i-represent ng Meralco Bolts ang Pilipinas dito sa BCL Asia na yun na nga, no? gaganapin sa June 9 to 15. Kaya naman itong schedule ng PBA nag-revise ng schedule dahil nga itong late notice na yata ito kasi hindi naman magre-revise ng schedule ng PBA kung alam na nila beforehand, ano? Biglang nag-revise ng schedule. Okay? Mamaya bibigay natin yung revised schedule, ano? Alright. So, good news yan, ano? So, madadagdagan ng local players ang Meralco Bolts. Okay. At, si Arvin Tolentino, inaalok ng Japan B-League. Japan B-League nga ba? Hindi ko sigurado, no? Pero inaalok siya as, maglaro sa ibang bansa, ano? Alright? So, titingnan natin kung kakagatin niya. Kasi sabi niya, ayon sa interview niya, minsan lang at dumating yung opportunity na ganyan. So, pagdidesisyonan pa niya, pagpapasyahan pa, pag-isip-isipan pa niya kung kukunin niya. Okay? At nanalo po kanina ang National University Women's Volleyball UAAP Season 87. Okay? Angat na sila versus De La Salle University Lady Spikers 1-0. Sa Wednesday yata yung game 2, no? Hindi, Sabado. Wednesday or Sabado, no? Hindi ko sure. Hindi ko lang masyado na monitor Pero nanalo kanina ang NU Lady Bulldogs, laban sa DLSU Lady Spikers. Angat na po sila ng 1-0 sa serye. 3 sets to 1. Okay? Alright. So, punta na tayo dito sa PBA. Alright, game results muna tayo. May 7 to 11, 2025. Alright. At May 7, Rain or Shine versus Blackwater. Okay? Nanalo po ang Rain or Shine po dyan, 120-106. Second game naman po tayo, May 7, panalo po ang NLEX Road Warriors versus Barangay Ginebra. 89 to 86. Karoon pa nga ng ng alingas-ngas. Patalo raw si Japet dyan, Japet Aguilar. Well, wala namang ebidensya. Ba't nyo naman sinasabing patalo yung mali naman yung akusasyon na wala namang ebidensya Pero yan ang umikot sa social media, no? Okay? Sinadya raw si Japet Aguilar na magpatalo na hindi ko naman alam kung bakit. Okay, nanalo po NLEX dyan 89-86 over Barangay Ginebra. Okay, May 9, TNT versus Terra Firma. Alam mo naman ako sino panalo dyan. Tinatanong pa ba? Okay, TNT 1 over Terra Firma Jeep 110 to 74. Tama ba ako? 36 ang lamang. 36-point lead. Tama, Okay, second game, Meralco Bolts versus Northport. Ito, very close to. Okay? Northport, panalo na. Lamang ng 3. Na nasilat pa ng Meralco. Kaya nanalo Meralco 1 point. 105-104. Dito natin makikita at mapapahalagahan yung pagpapractice ng free throw, no? During the end game kasi it will come in handy. Magagamit mo yan during the foul game, no? Or fouling game. Okay? Pagka matinik ka sa free throw, angat na angat ka sa kalaban mo. Okay? Pa-fouling ka lang nila. Okay? At may papasok mong sure na sure ang free throw mo dahil nag-practice ka. Okay? Ayan. Hindi lang natin alam bakit
hindi na ipasok ni Halalon yung dalawang free throws. Ito na naman, lumabas na naman daw eh. Sinasadya na naman daw, patalo na naman daw. Eh, tinignan ko yung video, hindi naman sinadya na mintis. Okay? Itong mga nagpapakalat ang chismis na to. Okay? Oh, yan. Hindi lang naipasok ni Halalon yung free throws. Siguro pressured, ano? Siyempre may pressure yung dito. Lalo na pagka-close yung game. Oh, mapipressure ka talaga. Dagdag mo pa yung fatigue factor, ano? Oh, kaya nga yung free throw area na yan, sinasabi nila, yan ang pinakamahirap, madali, na mahirap na tira. Bakit madali? Walang kalaban eh. Mahirap dahil kaulang yun nando sa kaulang yun nando sa free throw line. Okay? Tapos nakapaligid sa iyo, Although walang bantay pero malayo. Kaya kailangan pinapractice yan, mga kababayan. No? 105-104, panalo po ang Meralco Bolts. Sa provincial game naman natin, Barangay Ginebra won over Converge Fiber Xers 85-66 Tambakan, mga kababayan. Yan po ay noong May 10. Okay, May 11. Labang San Miguel Beermen versus Phoenix Fuel Masters. Panalo po ang San Miguel Beermen over the Phoenix Fuel Masters 111-92. At sa last game ng May 11, TNT Tropang Giga ay nanalo laban dito sa Meralco Bolts to the tune of 101-84. Ayan. Si RR Pugoy po ang gumawa dyan. Doon sa San Miguel Phoenix, ang gumawa po dyan, walang iba kundi ito si Don Trolliano. Alright. Dahil dyan, sa mga laro na yan, ito na po ang ating updated team standings. Alright, tingnan nyo yung mga kupunan nyo, no? Kupunan na sinusuportahan ninyo. Ito na. Nasa na sila? Anong place na ba sila? Magnolia Steel ang top 5-0. NLEX Road Warriors 4-1. San Miguel Beermen 4-2. Barangay Ginebra Gin Kings 3-2. Rain or Shine Elasto Painters 3-2. Converge Fiber Xers 4-3. TNT Tropang Giga at number 7 3-3. Meralco Bolts at number 8 3-4. Phoenix Fuel Masters 2-4. Kapwa may 1-4 record ang numbers 10 and 11 na Northport Batang Pier at Blackwater Bossing. At last place at number 12 ang Terra Firma Jeep at 1-5. Yan po ang ating updated team standings as of Election Day, May 12. Ayan. Okay? Yan. Alright. Ito na yung revised schedule. Take note nyo na. Okay. May 14, running date, May 14 to May 21. Okay, May 14, ito yung Miyerkules. Okay? Sa Ninoy Aquino Stadium ang venue po natin. First game natin, NLEX Road Warriors versus the Terra Firma Jeep. Meralco Bolts versus the Magnolia Hotshots. Templados Hotshots. May 16, Field Sports Arena, yung dating Ultra. Sa Pasig. Okay? Biyernes po ito. Converge Fiber Xers versus the Northport Batang Pier. Second game, Phoenix Fuel Masters versus Barangay Ginebra Gin Kings. On May 18, this is on Sunday. This is a Sunday. Ito sa Inares, Montalban. Maganda to. Bagong bukas, ano? Terra Firma Jeep versus San Miguel Beermen. Alright? Yung inaani at saka yung mang-aani. Alright. Rain or Shine, second game. Rain or Shine versus Magnolia Chicken Templados Hotshots. Okay? And last but not the least, May 21, Wednesday, Wednesday, next week. Inares, Antipolo. Okay? Meralco Bolts versus Blackwater Bossing. TNT Tropang Giga versus TNT Tropang 5G versus Rain or Shine Elasto Painters.
Yan. Ang ating mga laro sa buong linggong darating. Ay hanggang next week pa, May 21. Okay? So yan po mga kababayan ang ating maibabalita sa inyo dito sa Talking Toshi Sports. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga bagong pasok at bagong nanonood ng ating vlog. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Libreng-libre lang po mag-subscribe sa Talking Toshi Sports sa ating YouTube channel. Paki-like na rin po ang ating Facebook page. Facebook page Talking Toshi TV. Okay, sa atin din po yan mga kababayan. Pakisuportahan na lang po mga kababayan. Nandito na naman po. At exercise our rights. Okay? To cast our votes for our future at para rin sa kinabukasan ng ating mga anak at susunod na henerasyon. Hanggang sa susunod na mga vlogs po natin, magandang araw po sa inyo lahat. Paalam.